Ngayong hapon sa Alagang Kapatid, alamin din natin kung paano babawasan ang ating sugar intake. Ang sobrang pagkonsumo ng asukal ay maaari magdulot ng pagtaas ng timbang at ang pagtaas ng timbang ay maaari magdulot naman ng komplikasyon katulad ng type 2 diabetes. Magandang hapon mga kapatid. Ako si Julius Navarro, isang clinical nutritionist dietitian mula sa Asian Hospital and Medical Center. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang ilang mga paraan upang maiwasan ang pagkonsumo ng maraming asukal. Ang asukal ay bahagi ng carbohydrates. Meron po tayong dalawang klase ng carbohydrates. Ito po ay yung complex carbohydrates. Ang example po nito ay ang mga kamote, patatas, at ang simple sugar naman po, doon po nabibilang ang asukal. Katulad din po ng mga matamis na mga dessert na kinakain natin. Ang asukal po ay umiikot sa ating dugo, sa ating sirkulasyon, upang suplayan ang mga bawat cell ng ating katawan ng enerhiya. Ang requirements natin for the sugar ay tinukoy ng American Heart Association na sa mga lalaki, maaaring magkaroon ng 9 na kutsaritang asukal o kaya naman sa mga babae ay merong 6 na kutsarita kada araw. Pero ibinaba ito ng World Health Organization sa 6 na kutsarita kung ikaw ay merong normal na body mass index. Ang sobrang pagkonsumo ng asukal ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang at type 2 diabetes. Ayon sa National Nutrition Survey, ang insidente ng diabetes, overweight, and obesity sa bansang Pilipinas ay tumataas. Ito ay dulot sa pag-a-adapt natin sa Western diet kung saan matataas ang sugar consumption at ang fat intake. Nire-rekomenda namin na i-moderation ang intake ng mga pagkain na ito. Ito ang ilang paraan upang mabawasan natin ang asukal sa ating diet. Number 1, iwasan o limitahan ang pag-inom ng sugar-sweetened beverage. Halimbawa nito ay ang soft drinks at ang powdered juices. Ang isang 8 ounce ng soft drinks ay mayroong 5 hanggang 6 na kutsaritang asukal. Katulad ng isang sachet ng powdered juice, meron din itong 5 hanggang 6 na kutsaritang asukal. Mas marami ang kailangan nating tubig. Halimbawa, sa isang lalaki, meron siyang requirements sa 10 hanggang 12 basong tubig. Majority ng servings na yon ay nanggagaling dapat sa tubig. Kung ikaw ay iinom ng juice or other beverages, at least mga 2 to 3 servings lang from the total 12 servings mo per day. Kung ikaw ay nais uminom ng juice, maaari mo namang i-squeeze ang iyong lemon or orange. Ito ay mas magandang substitute kumpara doon sa iyong soft drinks at sa iyong powdered juice. Sa pagpili ng ating dessert, maaaring unahin natin ang prutas kumpara sa mga cakes or pastries. Ang prutas ay merong fiber, may vitamina, at ang mga cake natin ay puro lamang calories, puro taba, at puro asukal. Pagdating sa prutas, importante pa din po yung moderation natin, no? Yung maximum na 2 to 3 servings per day, lalo na po sa mga taong diabetic. Maaari nating itaasan ng consumption natin ng complex carbohydrates tulad ng mga brown rice, whole grain cereals, at mga wheat bread. Ang mga pagkain na ito ay mataas sa fiber, kung kaya naman matagal itong matunaw sa ating tiyan. Ito po ay nakakatulong upang ma-regulate po ang pagtaas ng blood sugar. Mababa rin ang glycemic index nito kumpara sa white rice at white bread. Ang glycemic index ay isang scale o isang rango ng mga carbohydrate-containing foods. Susukatin dito kung gaano kabilis tumaas ang iyong blood sugar base sa pagkain ng carbohydrates na iyong kinonsume. Read the label. Basahin po natin ang nutrition facts or nutrition label sa mga pagkain na ating binibili. Maaari nating mabasa sa likod ng pakete kung gaano kadami ng sugar ang nandoon sa isang serving. Dapat po ay kalahating grams lang per serving ang sugar na meron para masabi ito ay sugar-free. Nakasulat po ang fructose o ang sucrose, ibig sabihin po ito po ay may content ng sugar. Ang fructose po ay naturally occurring to sa mga prutas po. Ang sucrose naman po, ito po ay yung kinata sa sugarcane na ginagamit natin as stable sugar. Pag nagkagana sa COVID, nakugamit ang asukal. At higit sa lahat, kumonsulta po tayo sa ating registered nutritionist dietitian para po sa individualized diet plan. Ang bawat tao po at ang bawat kondisyon ay iba-iba po ng pangangailangan
Kung kaya ang approach po natin dito ay individualization. Muli, ako si Julius Navarro, isang clinical nutritionist dietitian mula sa Asian Hospital and Medical Center, ang inyong kaagapay sa kalusugan. Mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan ang Alagang Kapatid sa radyo tuwing Webes at ang ating programa tuwing Sabado. Dahil ang aming misyon na maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod ng mga nangangailangan, lalo pa po naming pag-iigihan. Muli, ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin. Naapektuhan yung immune. Pag-uusapan din natin ang food intolerance. Nagkakaroon lang siya ng inability na ma-digest o ma-absorb at ma-metabolize or magamit yung pagkain. Mga kapatid, madalas bang mag-alburoto ang inyong tiyan matapos kumonsumo ng dairy products, gluten o caffeine? Maaaring food intolerance na po ang inyong nararanasan. At para talakayin ang kondisyon, kasama po natin si Ginoong Julius Navarro, isa siyang registered nutritionist mula sa Asian Hospital and Medical Center. Magandang hapon sa iyo, Julius. Magandang hapon. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano yung food intolerance at kaibahan nito sa food allergy? Ang food intolerance, usually, ito yung adverse reaction natin, sanhi ng pagkain natin ng may toxin o merong droga o metabolic disorder dun sa component ng pagkain na yun. Nagkakaroon lang siya ng inability na ma-digest o ma-absorb at ma-metabolize or magamit yung pagkain. Whereas dun sa food allergies, naapektuhan yung immune system natin, specifically dun sa pagkain ng protina, nagkakaroon tayo ng pamamaga o inflammation sa loob ng ating katawan. Kaya nakikita natin na may rashes or pamumula. Meron ba nitong lahi na madalas na nakakaranas ng food intolerance? Ang food intolerance, lalo na ang lactose intolerance, mataas ang porsyento sa mga asyano. Nasa 90% ang hindi makatolerate ng mga gatas o ng mga dairy product. Pag-usapan natin yung mga karaniwang trigger foods ng kondisyong ito. Ang karaniwan is yung mga fermented na pagkain tulad ng keso. Pwede rin yung mga artificial sweetener na nilalagay natin sa mga sodas or colas. And even lactose in milk. Yung mga MSG or yung betchin. Pwede rin yung mga nitrates na nandun sa ating mga processed food like yung mga longganisa o kaya naman yung caffeine. So ano ang sanhi ng pagkakaroon ng food intolerance? Example, yung lactose intolerance, kung hindi ka sanay, maaaring wala kang enzyme or panunaw, which is ang natawag nating lactase. So yung lactase ay napuproduce sa ating maliit na bituka. So kung wala ka nung particular na enzyme na yon, magkakaroon ka ng food intolerance dun sa particular na pagkain na yon. Yes, specifically dun sa gatas nga o dun sa lactose. Ang enzyme, ang ginagawa niya is tinutunaw yung specific component na nandun sa pagkain natin. Katulad ng prutas, fructose yun, so may enzyme tayo sa tiyan na nagtutunaw din nun. Kailan lumalabas yung food intolerance? Ito ba ay at a young age, just like allergy, or you develop it? Mostly sa mga bata yan mas nakikita. Pero as we age, nakaka-develop pa naman tayo ng enzymes kasi bata ka pa, hindi pa fully develop lahat ng mga enzymes mo. Kaya pag laki mo, mas matotolerate mo siya. Ano ang initial reaction? Kunwari, minom ng dairy product or kumain ng dairy product. Ano mangyayari? Pag uminom tayo, ang nangyayari kung wala kang lactase, hindi na da-digest o natutunaw yung lactose dun sa gatas. Pag hindi siya na-digest, mag-a-attract ng water yon sa bituka dahil may concentrated na food doon, ang natural defense ng body mo ilabas. Kaya nagkaka-diarrhea. Pwede ka rin mag-vomit or magsuka or yung parang feeling na magsusuka. Or pwede naman na per-ferment yung undigested na lactose, nagpo-produce siya ng gas. Kaya nagkakaroon ng intestinal cramping tsaka bloating. Tapos pwede ring muutot. Yung reaction na yon ay similar sa allergy. Ang pinagkaiba naman ng allergy na mga simptomas is yung mga rashes. Tsaka yung nangangati ka or nahihirapan kang huminga, magkakaroon ng chest pain at magkakaroon din ng maaaring pagbagsak ng blood pressure. Kaya life-threatening ang allergy over intolerances. Gaano kabilis? Ito na, nagsisimula na, nagre-react na yung iyong katawan. Sa food allergy, pag may kinain kang allergens, instantly mararamdaman mo na yung simptomas. Hanggang pinakamatagal is 2 hours. With the food intolerance, it will take time pa. Beyond 2 hours mo pang mararanasan. Pero it will go away by its own. Yes, pag intolerance. Julius, paano kinukumpirma ang kondisyong ito? Ano yung
mga pagdadaanan na test? Example for the lactose intolerance, mag-check tayo ng hydrogen breath test. Ibig sabihin, papainumin ka ng pagkain na may lactose. Pagkatapos ng ilang oras, ay i-check po yung hydrogen breath nyo kung meron siyang hydrogen. Bakit? Kasi kapag hindi po natunaw yung lactose sa ating tiyan, na-ferment siya sa bituka, nagpo-produce po ng hydrogen sa bituka natin at pumapasok po sa circulation ng dugo hanggang sa i-excrete po yun sa ating hininga. So pag mataas yung hydrogen content dun sa breath natin, it is a confirmatory po na meron kang lactose intolerance. Ano yung proper management? Maaari kayong magkonsulta sa isang registered nutritionist dietitian. We give a food diary or food record form dun sa aming patient. 7 to 14 days, i-record ng patient yung kanyang intake at yung kanyang simptomas. After that, papasok na tayo sa elimination phase or elimination diet. Pag may na-determine tayong specific na pagkain na nagkakos ng intolerances, we will remove that into the diet. Let's say nga, meron kang intolerance sa milk. So, tatanggalin natin lahat ng milk sa diet mo. Pero magwo-worry yung patient, so paano yung calcium sources ko? So, we will give you a plan na merong sources ng calcium other than milk, dark green leafy vegetable, para lang makompensate natin yung calcium na na-loss dun sa hindi natin pag-inom ng gatas. After 4 to 12 weeks, reintroduction phase. I-reintroduce mo yung isang pagkain na nag-cause ng intolerance hanggang sa ma-develop niya or maka-adapt siya na ma-tolerate niya yung specific food. Meron bang gamot or ano yung proseso para mag-produce ng enough na enzyme para dun sa particular na pagkain na yon? Wala tayong maibibigay para ma-correct yung enzyme nun kasi that's your metabolic makeup na ng katawan mo, no? So, ang ginagawa natin, let's say lactose intolerant ka, pwede pa rin tayong magbigay ng konting lactose katulad ng mga yogurt nga kasi digested na yung lactose doon. So, pag kinain mo, hindi ka na mahihirapan i-digest yun. Julius, huling paalala na lamang ukol sa kondisyong ito. Para po sa wastong nutrisyon, kung meron po tayong food intolerances, kailangan po ay i-differentiate natin kung ano po yung sintomas at kung ano po yung pagkain na kinonsuman natin. Maaari po tayong lumapit sa isang registered nutritionist dietitian dito po sa Asian Hospital and Medical Center. Gagawan po namin kayo ng isang diet management. Thank you so much for your time, Julius. Maraming salamat po. O yan mga kapatid, ang lagi po naming paalala sa inyo, tamang kaalaman ang kailangan para mapangalagaan ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Alagang Kapatid.